Ganito yung nangyari mga dreno. Pakita ko muna sa inyo yung kalsada namin. Kasi ano lang to kumbaga one way lang to mga dreno. Ngayon pagpapark ako, pag may mga parating na sasakyan, ang ginagawa ko, tumatabi muna ako rito mga dreno. Kasi kasya naman dito yung dalawang sasakyan. So tatabi ako para makadaan sila. Pag ubos na yung sasakyan sa likod ko, tsaka ako umaatras para wala akong naaabala. Ganun ang style ko sa pagpapark. Ngayon, kung wala naman akong sasakyan sa likod mga dreno, ang ginagawa ko, kumbaga, pagpapark na ako, kasi paatras ang laging parking ko mga dreno. Pag magpapark na ako, pag walang sasakyan sa likod, medyo kakabig ako sa kaliwa. Para nakagano na yung angulo ko, konting kabig na lang, pag gano'n na yung pasok ko mga dreno. Ganun palagi ang style ko sa pagpapark. Ngayon, nung gabi na yon, masyado pang malayo yung sasakyan sa likod ko. Kaya naisipan kong kumabig ako pakaliwa bago ko umatras mga dreno. Malayo pa lang nakita ko na siya. Siguro nandun siya sa may mga dreno. Sa may puting, di ko alam kung... Okay, wait, teka lang hindi masyado no. Yung puting medyo mataas na sasakyan na parang kwadrado. Yun, mula doon, yan. Doon pa lang nakita ko na siya mga dreno. So mula doon hanggang dito, ang layo pa mga dreno, mahigit 50 meters pa yan. Nakita ko na siya mga dreno, malayo pa siya, napakabilis niya. Kaya nung tumingin uli ako sa salamin, tapos ang bilis na ito gumanon uli ako. Pag ko biglang impact na mga dreno. Kaya hindi ko alam kung, alam niyo, medyo nawala yung recollection ko sa pag-impact niya sa akin. Pero nakita ko na siya, ang bilis niya, malapit na siya sa akin. Tapos yun na mga dreno, yung biglang bagsak lahat ng gamit ko sa loob ng sasakyan mga dreno. Anyway, pupunta ako sa clinic mga dre. Magpapatingin ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Marami nagsasabi, mag-ano daw ako, anong tawag dito? Yun nga, magpa-check up ako, tapos kumuha ako ng abogado para sa injury mga dreno. Ang problema dito sa Quebec, no fault po dito. Kahit sinong, hindi na sa kanila mahalaga kung sinong may kasalanan. Ang mahalaga, isi-settle nila, magbabayad parehas yung insurance, kung kaninong insurance yung responsible. Sa Quebec, no fault. Pero sa insurance, dinidetermine nila kung sinong may mali. Kasi nga, yung insurance ang magbabayad, mga dreno. Bali sa sasakyan, ano po yun? Ang may hawak niyan, mga dre, is yung mga insurance namin. Pagdating sa injury, pagdating sa mga tao, kung nasaktan sila, ang magbabayad po niyan, ang magko-compensate sa amin is mismong yung SAAQ o yung Quebec government mga dreno, parang yung LTO. Sila ang magko-compensate sa amin. Napakalamig ngayon mga dreno. Negative minus 22 pala mga dreno. Medyo malamig. Kaya hindi ko alam kung paano mangyayari. Kukuha ka ba ng injury lawyer? Kasi nga, ang laking abala, mga dreno. Hanggang ngayon, hindi bumabalik sa akin yung insurance, mga dre. At dinidetermine nila kung sino pang may mali. Hindi pa raw sumasagot yung insurance nung other party. Pero pag na-determine yun, tsaka lang ako mabibigyan ng sasakyan. Kasi sa insurance ko, hindi raw kumbaga hindi coverage yung loaner mga dreno. Hindi naka-cover na mabigyan ako ng kapalit na sasakyan. Sabi ko naman, for sure, hindi naman ako yung may mali. Kaya sabi ko, I think I deserve na magkaroon ng mahihiram na sasakyan sa kanila. Ang lamig, namamanhid na naman yung mukha ko tsaka yung panga ko mga dreno, tumitigas. Update mga dreno. Ano sasabihin ko? Tumawag sa akin yung insurance ko. Tinext ko siya. Sabi ko, kumusta na? Kako, anong balita dun sa replacement car mga dreno? Kasi yun talaga yung concern ko sa ngayon dahil wala nga akong magamit. Tapos maya tumawag nga siya sa akin. Sinabi niya na wala
wala daw insurance yung nakabunggo sa akin, mga dreno. Sabi kong ganon, paano walang insurance? Binigay ko nga sa yung policy number sa iyo. Kasi nga mga dreno, pinicturean ko yung insurance ni nung nakabunggo sa akin, pati yung registration niya. Pagkatapos binigay ko lahat yon doon sa mga dreno sa insurance ko. Ngayon tinawagan daw nila yung insurance, sinasabi na hindi daw nag-i-exist yung policy number na ibinigay ko. Sabi ko, paano hindi nag-i-exist? Kako binasa ko nga sa kanya yung mga dreno, yung validity nung insurance. Tapos sabi niya, kasi ang sistema nun, baka daw i-cancel yun at nagpa-insurance sa iba, so pwedeng yung ibinigay daw sa akin is luma, mga dreno, kaya hindi na nag-i-exist. Tsaka parang yung policy daw na yon is sa bahay, yung ganon, mga dreno. So ang usapan namin, kako, ang sabi ko sa insurance is, so okay, tinawagan mo ba yung tao? Sabi nila, tinatawagan daw nila pero hindi sumasagot. Sabi ko, okay, obviously umiiwas siya, kako, hindi ayaw makipag-communicate sa inyo. Ano ba kakong balita sa loaner car, mga dreno, dun sa sasakyan na pwede kong gamitin? Sabi nila is kailangan daw muna ma-determine na hindi ako yung may mali sa banggaan. Sabi kong ganun sa kanila, obviously ako yung binangga kasi nga rear-ended, mga dreno, sa likuran ako nabangga, so ako po yung binangga. Sabi kong ganun sa kanila. Sabi niya, oo nga, ando na tayo, pero kailangan pa rin marinig namin yung panig nung kabilang side. Sabi niya ganon. Ay ko, okay, let's say, kako, na worst case scenario, wala siyang insurance. So paano mangyayari, kako? Paano, kako, kung sakali na yun nga bumaligtad siya, mga dreno, sabihin niya na hindi na siya yung may mali, ano na mangyayari? Sabi nila, mas lalo namin siyang dapat makausap. Tapos, kako, paano nga, ayaw nga kayong kausapin. Tinawagan nyo, nag-message kayo, walang nangyayari. So, anong gagawin nyo? Sabing gano'n sa akin, when worst comes to worst, ang pinakapwede daw nilang gawin is abonohan, mga dreno, yung lahat ng expenses, at pagkatapos, kumbaga, tsaka nila sisingilin yung tao. So, gano'n ang plano nila, mga dreno. Kahit anong pilit ko, sabi ko nga, anong silbi, kako, nung no fault na sinasabi nyo, kung kailangan pang i-identify kung sino talagang may mali. By the way, mga dreno, sa hindi po nakakaalam, dito po sa Quebec, no fault po ang insurance namin dito, at yun po ay coverage ng mismong SAAQ o kumbaga ng LTO, mga dreno. Sila mismo yung may hawak pagdating sa mga injury, pagdating sa mga tao, mga dreno. Pero pagdating naman sa property, sa sasakyan, yun yung sakop ng insurances namin. Kaya dito po is kumbaga hindi ka pwedeng magsampa ng kaso, hindi ka pwedeng mag-initiate ng kaso against doon sa nakabangga sa iyo o kahit sa binangga mo. Wala pong ganun dito, mga dreno. We don't have to start the day yet.